Alam niyo po, tuwing mauubusan ka, tuwing mawawalan ka, mapansin niyo po ito, doon ka mas magtitiwala kay Lord. Yung pag wala kang magawa, halimbawa, mapansin niyo, iba po ang prayer ng may sakit sa malusog. Pag malusog, thank you Lord. Pag may sakit, umiiyak pa. Nagtitirik pa ng kandila. Yeah? Nag-aayuno pa. Sumisigaw pa. Bakit? Kasi wala kang magawa eh. So, meaning, ganito po, when we are holding on to something, like our money or material things, meron ka pang tinitignan na solusyon. But what if you try to give it all to the Lord, and then say, Lord, wala ako. I have nothing. I have zero. I have negative. But this time, kaya kong sabihin, ikaw lang ang pagtitiwalaan ko. That is the principle of first fruit. Kaya kung hindi natin ito gagawin, o hindi natin ito isa sa puso, God will allow something in your life na mauubusan ka talaga. Hindi lang po pera, pwedeng lakas, pwedeng emotions, pwedeng relationship. Mauubusan ka ng paraan para gawan ng paraan yung isang bagay. And you will find yourself telling yourself, hindi ko na alam kung anong gagawin. Pero may sinabi sa Bible, give and surrender everything to the Lord. And that is where first fruit comes po, And sa Bible, some people will say, sabi nila, teka lang, Old Testament, naturo yan. Wala akong nabasang first fruit sa New Testament. Yeah, the word first fruit is not anymore found in the New Testament, pero kapag ang offering po sa New Testament ay hindi po tinawag na first fruit, pero mas malinaw. Ang offering po sa New Testament, if you will read a lot of times, yes, God loves a cheerful giver. When you give out of your conviction. Pero sabi sa Romans chapter 12, pag nag-offer ka, ang i-offer mo, hindi na nga lang pera. Anong sabi po? Ibigay mo ang buong buhay mo sa Panginoon. Ano daw pong ibibigay? Buong, hindi lang kalahating buhay. Hindi lang po yung kaliwang buhay. Hindi lang po yung buhay mo sa labas o buhay mo sa loob ng simbahan. Buong buhay. So no matter who you are and what you are, you must have that conviction na ibigay ang buo sa Panginoon. And pansinin niyo po ito. Kung kaya mong ibigay ang buong buhay mo sa Panginoon, ano pa ang mahirap ibigay na bagay sa Panginoon? Wala na. Why? You started giving your all heart and all life to the Lord. Kaya kung bagay man lang ang hihingi, bagay lang usapan, narinig nyo pa ulit-ulit, material lang yan, pera lang yan. Kung nasimulan mong ibigay ang puso mo sa Panginoon, wala nang mahirap ibigay sa Kanya. Amen? Why? Because He is the God of overflow. Pakisabi nga po, overflow. Siya po ay Diyos na nag-uumapaw. Nag-uumapaw sa pagmamahal, nag-uumapaw sa kabutihan, nag-uumapaw sa magagandang bagay, nag-uumapaw sa mabubuting bagay. When He said, let us make man in our own image and likeness, God is telling us, the people who were made by God, na tayo po'y nilikha perfectly, abundantly, overflowing with His image and likeness. Hindi po kulang, hindi po tinipid, but God made you as perfect as He is in His own image and likeness. God overflowed in you. God overflowed through you. Kasi kapag may mahal ka, you pour out everything to that person. That love was designed by God. Because God loves us so much, John chapter 3 verse 16, He gave His one and only begotten Son. Isipin nyo, ganito po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Alam niyang makasalanan tayo. Alam niyang mapupunta po tayo sa dagat-dagatang apoy o impyerno. Alam niyang mapaparusahan. Alam niyang hindi gaganda buhay natin. Apart from Him, wala tayong magagawang matino't maayos. Binigay niya buong buhay niya. Overflow. Nag-overflow po siya ng pagmamahal, pagpapatawad. Alam niya, hindi lahat ng tao maniniwala. Alam din niyang maraming magpe-persecute, tatalikod sa Kanya. Alam niyang hindi lahat ng tao sasabihin na, Lord, patawarin mo. Yung iba magmamataas pa. Alam niya yon. But still, nag-overflow ang biyaya ng Diyos sa atin. God is good. Grabe si Lord. Now, in the Bible, there were many times that Jesus Christ taught about giving.
Because alam niyo po, ang overflow ng pagbibigay ng Panginoon dapat nasa iyo din. Ibig sabihin, kung nilikha ka ng Diyos sa sariling imahe, sariling tulad niya, ugali niya, kung mapagbigay, overflowing ang pagbibigay ng Diyos, hindi po ba dapat ang tao ganun din magbigay? Amen. Okay, but sometimes we are limiting the power of God's overflow in us kasi po pinuputol natin yung overflowing giving. Ganito mag-isip yung tao. Gusto ko ng overflowing receiving, pero hindi ko magawa at ayaw ko yung overflowing giving. That when it comes to a time na tinuturo na sa akin o pinapagawa na sa akin, hindi pwede. Ang gusto ko lang, tumanggap ako ng madami. Doon na po nagkakaroon ng problema because the spirit of greed, because the enemy wanted to kill, steal, and destroy you. John chapter 10, verse 10. You can see the verse. Malinaw po to. Memorize natin to. The enemy, the thief, comes only to steal and kill and destroy. But Jesus came, counter-attack that. Sabi niya, ako naman ay naparito para bigyan ka ng buhay at buhay na umaapaw, buhay na sagana, buhay na nag-overflow. You see, the enemy, the mission of the enemy, pabagsakan ka. The mission of the enemy, sirain ang buhay mo, sirain ang buhay ng pamilya mo, sirain ang mga relationships sa buhay mo, and eventually, one day, you go to hell. Yan ang mission ng demonyo. Magkaroon siya ng barkada doon, ano? So, okay lang na magiging barkada mo ang demonyo sa lupa for a while, na dumating na si Kristo, dapat ma-born again ka na para hindi mo na siya maging barkada, pero you know what I'm talking, ano? Sino dito naging barkada ang demonyo noon? Diba? Sabi mo sa katabi, noon lang yon. Diba? Yung pag may binulong yung demonyo, gawin mo to. Sige. Mabilis tayo. But when you met the Lord Jesus Christ, kapag meron ng bumubulong sa'yo na tukso, o gumawa ng mali, meron ka ng conviction, meron ka ng konsensya na hindi nagawin yon, o kung nagawa mo man ay mag-repent o humingi ng tawad at magbago ng buhay at umamin. Hindi na natin nagtatago, hindi na natin tinutuloy. Kung ikaw man ay nagkamali, handa ka ng magsisit, magbago. Amen. Okay, so, yan ang gusto ng kaaway. But people will sometimes say, hindi naman ako gumagawa ng masama. Nagbago na ako. Pero little you know, may hindi ka rin ginagawang mabuti dahil merong sumisira sa iyong puso at sa isip mo at ang tinatawag po doon ay greed. O hindi ka na nga gumagawa ng masama, pero deep inside, mahal mo ang salapi kaysa sa Diyos. O hindi ka na nga nananakit ng kapwa. O hindi ka na tumatapak sa iba, hindi ka na nagmumura. But little you know in your heart, meron palang sumisira na virus, may infection pala, may contamination, yung spirit of greed na ang sabi ng Bible, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ay, nagbago na po ako. Pero hindi ko pa rin kayang ibigay sa Panginoon ang nararapat sa Panginoon. So little you know, may sumisira sa puso at isip mo, bilang tao, naghaling din sa kaaway, the spirit of greed, ang pagmamahal daw sa salapi. Take note very specific po ang salita ng Diyos that the love of money is the root of all evil. It's not really money. Hindi po sinabi niyan, ang pera ang ugat ng kasamaan. Ano daw po ang ugat ng kasamaan? Ang pagmamahal sa... Okay, ibig sabihin, when you love someone, ibinibigay mo ang lahat sa minamahal mo, gano'n din sa pera. Pag mahal mo ang pera, ibibigay mo ang lahat sa pera para lang makamtan at makuha yung pera. And you cannot let go of it. Lalo kapag hiningi na ng Panginoon, mag-first fruit ka, mag-giving ka, be generous, give all out, give everything, surrender. Hindi, Lord, mahal ko to. Kaya dyan na po tayo nahuhulog. Little we know, may sumisira sa puso natin bilang mananampalataya because as you continue, ang sobrang paghahangad ng pera ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya. Isipin nyo nananampalataya na ito, kilala na nila ang Diyos, nagpipray na ito, may Biblia na ito, pero ba't daw sila tumalikod? Hindi dahil may nakaaway sila sa church, hindi po dahil meron nangyaring hindi maganda sa buhay nila, tumalikod sila sa Panginoon dahil sa greed. Sa pagmamahal sa salapi. At hindi na nakikita yan kasi nakatago yan Pero you know what? Today, for the past week at yung mga susunod pong araw,
The reason why we teach first fruit offering to break that greed. Sino po ditong gustong wasakin ang greed sa buhay niya? Okay, because our generation sa past, alam niyo po, mula Old Testament hanggang New Testament, people have been so greedy, starting from si Eva po. Isipin ninyo, sabi ni Lord kay Adan, pwede niyong kainin lahat except this one fruit. Pero tinamaan pa ng spirit of greed itong mag-asawa na to. Pati yung pinagbabawal, kinain nila. Lahat na nga pwedeng kainin. Pero dahil may greed, meron silang pagkahumaling sa sobra doon sa bawal na hindi na dapat sa kanila, pinatulan pa nila. So nagtulak sa marami na tumalikod sa pananampalataya, ito pa yung katuloy, at nagdulot ng maraming paghihirap, paghihinagpis sa buhay nila. Ayan. So the reason why a lot of lives, families, and relationships ay hindi po maganda ang journey o nahihirapan, naghihinagpis is not only because you are being hurt by other people, persecuted by other people. Madalas po, as the Bible say, may mga nangyayari sa ating hindi maganda dahil mahal natin ang salapi. And the enemy has an open door to your life. Madaling pumasok ang kaaway at sabihin, kaya masisira ang buhay nito at sisirain kong buhay nito dahil mahal niya ang salapi. Nakukuha po ba? Amen? Okay, that is why a lot of people today, pag tinignan mo, hindi na mukhang Diyos. Di ba that you are made in the image and likeness of God? Amen? So dapat pag tinignan ng tao mukhang Diyos. Kaya lang marami ng mga tao ngayon, instead na magmukhang Diyos, dahil mas mahal na nila ang pera sa Diyos, ano na mukha ng mga tao ngayon? Mukhang pera na. Walang ibang inisip, walang ibang sinabi, walang ibang, gigising para sa pera. Gaganahan para sa pera. Pag wala ng pera, wala ng gana. Alam niyo po, you must be excited to give to God always. Yan po ang heart ng isang tunay na binago, tunay na anak ng Diyos. Yung mga hindi pa binago, hindi pa tunay, excited lang tumanggap. Pupunta ako church kasi may ma-receive ako kay Lord. May sakit ako, pagagalingin ako ni Lord. Meron akong kailangan, sasagutin ni Lord yung prayer ko. Alam niyo po, when you are changed by God, the Holy Spirit, baliktad na po. Excited ka na, hindi kasi may matatanggap ka, kasi meron kang ibibigay sa Panginoon. You will offer your heart, you will offer your songs, your voice, you offer mo yung emotions mo kay Lord. At higit sa lahat, alam nyo, listen to this, hindi lang po naghihintay si Lord ng magagandang offering. Pati po yung mga pangit sa atin, pwede nating i-offer kay Lord. Amen. Huwag nyo pong kinikimkim yung mga pangit ninyong ugalit, nararamdaman at mga bagay sa buhay nyo. I-offer nyo kay Lord yan. Pag kinimkim mo yan, lilitaw sa'yo yan. Pero pag binigay mo sa Diyos, papalitan niya ng maganda yan. Amen? Kaya pakisabi sa katabi mo, ibigay mo lahat kay Lord. Okay? Lahat ng mga naisip na hindi maganda, nararamdaman hindi maganda, mga ugaling hindi maganda, offer it to God para hindi mo nadalhin. Kaya wag po kayo mawawala pag worship kasi ang worship po offering natin yon. Acts chapter 5, si Ananias at si Sapphira. Nabasa niyo na yan? Di ba si Ananias at si Sapphira po yung nagbenta ng lahat ng ari-arian nila. They were supposed to give everything to the Lord. Tapos nagtago po sila. Naalala nyo? Okay, so if you are a true believer and follower of God, of Jesus Christ, yan po ay isang warning para sa atin na mga nagsasabing nagtitiwala tayo sa Diyos. Kasi ang totoong nagtitiwala po ay may action po yan. Ang totoong nagmamahal, may action po yan. Ito po yung warning. Hindi tayo dapat magtiwala sa pera. Warning po ito. Kasi sometimes, it's easy to say, I trust the Lord. Ang puso ko nasa Diyos. Ang buhay ko sa Diyos na. Ibibigay namin lahat sa Panginoon. Pero nung makita nila yung pinagbentahan nila, medyo nag-back out sila. No? Nung nakita nila yung needs nila, nung nakita nila yung mga pangangailangan nila, samantalang nangako na sila at nagsabi na sila, nagtitiwala sila sa Panginoon, medyo nag-back out sila. Why? Because matetest po ang tiwala natin kung nasa pera ba o nasa Diyos. When you are confronted with your needs and when you are confronted with what you have. Dalawang bagay po yan. Merong binigay sa iyo ang Diyos, it doesn't matter kung malaki o maliit po yan, pero matetest ka dyan. Pangalawa, may pangangailangan ka. Amen. Sino may pangangailangan? Lahat tayo. Matetest ka dyan. Okay? God allowed us to be tested
para makita natin sa sarili natin kung saan ba talaga tayo nagtitiwala. Kasi si Lord, alam niya kung saan ka nagtitiwala. Pero ikaw, hindi mo pa alam yon until you will be tested. Kaya pansinin niyo po, ang all-out or first fruit, best fruit giving is a test of your trust. Kung nagtitiwala ka sa pera, mahirap po talaga yan gawin. Pero kung ang tiwala mo ay nasa Diyos, napakadali. Masakit, oo, pero kaya mo. Dahil sa Diyos, walang imposible. So ito po yung warning, hindi tayo dapat magtiwala sa pera. Dapat ay magtiwala tayo kanino? Sa Diyos lamang. Pakiremind nga yung katabi mo, sabi mo, kay Lord ka lang magtiwala. Okay? So, some will say, ang lupit naman ni Lord. Pinatay niya sila. Ganun po yung iba. Hindi nila nakita yung rebuke and correction ni Lord. Napansin niyo po, hindi agad namatay. Kinonfront muna nung apostol through the Holy Spirit at tinanong sila, yan na ba talaga ang lahat ng pinagbentahan nyo? Nung sumagot sila ng oo, doon pa lang namatay. Ibig sabihin, they were given the chance na magbagong sagot o magbagong puso o magbagong buhay. Kaya nga si Lord, alam niyo po, hindi naman niya sabihin, baka yung iba matakot na, ganito pala sa church na to, pag hindi ako nagbigay ng buo, baka kunin ako ni Lord. Pakisabihin nga yung katabi mo, sabi mo, hindi ka mamamatay, promise. Okay. Ito po ang word ni Lord. Hindi ka mamamatay physically, pero may pwedeng mamatay sa iyo sa ibang bagay, spiritually po. Ang kaaway, sisirain niya kung ano ang gusto niyang sirain sa iyo. Kasi bukas ang puso mo sa kaaway, dahil alam ng kaaway, hindi ka sa Diyos nagtitiwala. Pwede kang pasukin ng kaaway, pasukin ng pamilya mo ng kaaway, kasi kita ng kaaway, hindi ka talaga sa Diyos buong nagtitiwala. Dahil kinikip mo ang para sa Diyos at hindi mo binabalik ang para sa Diyos dahil sabi mo, hindi ka naman talaga buong nagtitiwala sa Diyos. Ganun lang po kasimple yun. That is why the enemy will try to invade lahat ng area sa buhay mo. Kung hindi ka man dito titirahin, dito ka titirahin ng kaaway, and suddenly you feel like, ba't ganito yung buhay ko? Ba't ganito yung nangyayari sa akin? Because your trust in the Lord is half-hearted, hindi buo. Until the time you realize na kailangan mo na itong gawin dahil ito ang tanging susit solusyon para maging maayos ang buhay mo, buong tiwala sa Diyos. Buong tiwala. Bakit sabi nga, buong tiwala? Okay? At ang buong tiwala po, may buong pagbibigay. That is why, in Kawikaan chapter 3, verse 5, sabi po ng Bible, and one of the best words and verses in the Bible where it teaches wholehearted trust in the Lord ay napakalinaw. Ito po sabi, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Ito pong word po na ito ay napakalinaw dahil alam ng Diyos na marunong ang lahat ng tao. Marunong ka, marunong yung katabi mo, at dahil sa karunungan na yan, may paraan ka, may sarili kang paraan. Ang totoo po, pag nakatingin ka sa sarili mo o sa ibang tao, you have that confidence na kaya mo yung isang bagay. Kaya mong solusyonan, kaya mong gawan ng paraan. Totoo po yan. Kasi magaling yung utak na binigay sa iyo ng Diyos. Pag tinitingnan ko po kayo, I believe, pag tinignan mo yung katabi mo, tingnan niyo yung katabi mo, sabi mo, magaling ka eh. Okay. Sa sobrang galing natin, ayaw na nating sundin yung paraan ng Diyos. Sa sobrang galing natin, mas mataas na yung paraan natin sa Diyos. And there's where our downfall comes. Bumabagsak ang tao, tayong mga tao, kasi nananalig na tayo sa sarili nating galing, sa sarili nating karunungan. Samantala, ang sabi ng Diyos, magtiwala ka ng buong puso sa akin. Another story po is found in Luke chapter 12, verse 13 to 21. Meron pong may lumapit kay Jesus at nagtatanong, sabi niya, Jesus, Guro, sabihin mo nga sa kapatid ko na lalaki, inahatian niya ako ng mana. Ibig sabihin, gusto na nang makipaghati ng mana. At ito sagot ni Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, lalaki, sino ang nagtalaga sa akin na maging tagahatol o tagahati sa inyo? And then he started telling a parable, a story. Ano po yung story? Sabi niya sa kanila, tignan at ingatan niyo ang inyong mga sarili mula sa kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nakapaloob sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Ang linaw po nito, this is from Jesus Christ. He was teaching
Because He knows the heart of every person. Alam niya yung laman ng puso nating lahat, na kung tayo ba ay masyado na tayong nahuhumaling sa mga bagay sa mundo, sa kayamanan, sa kaperahan, sa mga doon na tayong nakatingin, ano? God is telling us na hindi dapat doon nakapaloob ang buhay natin. Hindi dapat sa mga bagay na gusto lang natin o bagay na nagkakaroon tayo, hindi dapat daw tayo doon nakatingin. And then he tell them this story. Okay, nagsabi siya ng isang talinhaga na, ito po isasabi, no? Ang bukirin ng isang mayamang lalaki ay nagbunga ng sagana. Sino po dito gusto po pag nagtanim sagana? Ang aanihin. So, that is from the Lord. Dapat alam mong galing kay Lord yon. Kaya lang ito pong lalaki na ito, tignan niyo po yung naisip niya. Dahil magaling siya, dahil marunong siya, dahil matalino siya, nag-isip siya sa kanyang sarili. Ayan, yan na po yung downfall. Hindi siya nag-isip ayon sa salita ng Diyos. Okay, take note ang downfall po, pag nag-isip ka sa sarili mo lang. Hindi mo dinadamay yung salita ng Diyos. Because your mind is consumed of selfishness, is consumed of your self-agenda. Pag nag-isip ang tao na wala ang Diyos sa kanyang puso at isip, ganito maisip. Sabi niya, ano ang aking gagawin? Wala akong pag-iimbakan ng aking ani. Kasi sagana, sumobra po yung ani niya. Sabi niya, ganito ang aking gagawin. Magaling siya, tingnan niyo po. Sobrang galing niya. Gigibain ko ang aking kamalig at magtatayo ako ng higit na mas malaki. Doon ko iimbak ang lahat ng aking ani at aking mga mabuting bagay. Sabi mo nga sa tabi mo, ang galing niya. Talino, di ba? If you will think, kung hindi tayo Kristiyano at hindi ka nakakarinig ng mga ganitong turo, you will agree at sasabihin, uy, tama yan. Yan din ang gagawin ko. Sino dito ganun din ang gagawin nyo? Uy, wala. Takot yata kayo doon sa video, Many will agree with this. This is how the world thinks. Taliwas sa salita ng Diyos. But do you think Jesus would agree? No. Here's what Jesus said. Tingnan mo. Sasabihin ko sa akin, sabi niya pa, sasabihin ko sa aking kaluluwa. Kaluluwa. Hindi niya kinakausap si Lord. Kinakausap niya, sarili lang niya. Ano na siya, nabaliw na sa kayamanan niya. Marami ka nang naipong pag-aari para sa mga darating na taon. Magpahinga ka. Kumain ka, uminom ka, magpakasaya ka. Yeah? Parang yung kapag umani ng jackpot, di ba? Uy, dami! Jackpot tayo! Gawin na natin lahat. Magpakasaya na tayo. And sometimes we lose focus of God, the giver of the blessings. Pero kapag hindi ka nagkaroon, doon ka umiiyak sa Panginoon, doon mo naalala ang Diyos. So ano sabi ni Lord? Ngunit, hindi po agree si Lord dyan. Ang sabi ng Diyos ni Jesus sa kanya, hangal! Sa gabing ito ay babawiin sa iyo ang iyong kaluluwa. Mababawiin sa iyo ang iyong buhay. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? You see, merong tanong po doon, kanino kaya mapupunta? Because God is telling us na dapat may mapuntahan yung mga bagay na nalilikom natin. Hindi sa'yo. Hello? Okay. Kaya nga po, ang sobrang paghahangad ng kayamanan ay nagdadala ng kasamaan sa buhay ng isang tao. Hindi lang po ito sa may sobra, hindi lang po ito sa may pera, pati po yung mga walang pera, na ang laging iniisip ay pera, pwedeng mapasama at mapahamak yung buhay. And Jesus said, on 21, ganito ang mangyayari sa kanya na nag-iimpok ng kayamanan para sa kanyang sarili. Hindi siya mayaman sa harap ng Diyos. Mayaman ka lang sa mata mo. Mayaman ka lang sa mata ng mundo. Pero hindi ka mayaman sa mata ng Diyos. Ano ba mas mahalaga sa'yo? Yung makita ka ng Diyos na mayaman o makita ka ng tao mayaman? Ito problema. Maraming tao pakitang tao. Kasi tao ako pastor eh. Wala pa naman ako sa langit. Kaya saka na ako magpapakita sa Diyos pagka nasa langit na ako. Kapatid, kaya ka nga naging Kristiyano para sabihin sa harapan ng Diyos, hindi ka nagmamalaki sa tao. Hindi mo dapat ipagmalaki sa tao kung anong meron ka. Kailangan si Lord lang pinagmamalaki mo. Amen? Dapat alam mo na ang nakatingin sa iyo ay hindi yung tao. Though yes, they are judging us, they are criticizing us, pero tandaan niyo po ito, hindi tao ang huhusga sa atin.
At the end of our life, sa dulo ng buhay natin, ang judge ng buhay natin ay walang iba kung hindi ang Diyos na lumikha sa atin. Huwag kang mabuhay para sa tao. Pakiusap mga kapatid. Don't live your life for people. Live your life for God. Mabuhay ka para sa Diyos. Kung napuprostrate at nahihirapan ka na dahil sa sinasabi ng mga tao sa paligid mo, pigilan mo ang iyong puso, pigilin mo ang iyong emosyon dahil hindi sila ang lumikha sa iyo. Diyos ang lumikha sa iyo. Amen? Kaya you live for God. Listen to God. So ito sabi ng Diyos, kung ang salapi na yan ang mahal mo, isang araw, wala ka rin mapapakinabangan dyan. Because they belong to someone else. That is why the Lord is making you rich. Alam niyo po ba, pinayayaman ng Diyos ang isang tao hindi dahil para sa sarili mo? Sinong gustong maging mayaman? Okay, pakibulungan nga yung katabi sa mo, hindi para sa iyo yun. Iyan po yung kwento na yan. Pinayaman po ng Diyos sana para ma-realize niya yung kayamanan niya may pupuntahan sana. Amen. Kaya lang, nung yumaman siya, nung pinadami ng Diyos yung ani niya, akin to. Kasi nung hindi pa siya mayaman, ganun na siya mag-isip. Nung maliit pa lang yung kayamanan niya, akin to. So kailan pa ba magsisimula dapat ang pagbibigay? Hindi pag mayaman ka na, kapag wala ka pa. Naalala niyo yung balon na nagbigay ng 2 sentimo, hindi po mayaman yon. Pero sabi ng Lord, mas malaki binigay niyan. Kasi binigay niya lahat. So kapag yung balon na yon pinayaman ng Diyos, hindi po magdadalawang isip yon, kayang ibigay ang lahat ng kayamanan niya sa Diyos. So ang problema natin, nung wala pa tayo, hindi, akin to. O ngayon, nung pinayaman ka na, akin to. Ayan ang kahinatnan mo. Delikado ka, kapatid. The enemy came to kill, steal, and destroy. Ito problema. Si Ananias at si Sapphira, hindi po yun lang ang parusa nila. I want you to say this. Wala silang anak. I tried to ask the Lord, Lord, ano po ang isang matinding mensahe nitong passage na to? Hindi na sila nanganak, namatay na po yung lahi nila. Pinutol na ng Diyos yung lahi nila, hindi na sila dumami. Ibig sabihin, dahil sa kasamaan ng puso nila, wala nang sumunod sa kanila. I believe we don't like that to happen to our families. Amen? Gusto niyo po bang dumami yung lahi ninyo? Okay? Dadami yan kung magtitiwala ka sa Panginoon. In that verse, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon, huwag manalig sa iyong sariling karunungan. Number 1, ang buong pagbabalik sa Diyos ay pagpapakita ng buong tiwala sa Kanya at hindi sa pera. Kaya mo sa buong binibigay. Kaya hindi kalahati. Kasi hindi kalahati yung tiwala mo sa Diyos. Kaya hindi kulang. Kasi hindi kulang ang tiwala mo sa Diyos. You were able to give everything to God because you are telling God, Lord, buo ang tiwala ko sa iyo at hindi sa kayamanan ko. Why? Giving everything to God is the only way to break the spirit of greed. That is the only way. Gusto nyong mawala ang espiritu ng kasakiman? Gusto mong mawala yung greed na sumisira sa puso, sa isip, sa buhay mo, sa pamilya mo? You have to let go of everything to the Lord. When we started doing this, sabi ko lang po, we don't have much. As in, nung ginawa po namin itong mag-asawa, when we gave, we have nothing left. As in zero po. And how we were able to manage it, it is the Lord. Kaya ka nga magbibigay ng lahat kasi inaalaw mo si Lord na siya ang bumuhay sa'yo. Ngayon, because you are holding on to something, ganito ka mag-isip, ay kaya pa natin yung buhay natin kasi meron pa tayong natitira. Meron pa tayong mahuhugot. Eh paano pag wala ka ng nahuhugot? Pag wala ka ng mahugot, you are telling God, Lord, ikaw ang bahala sa amin. And it takes a big step of faith. It takes a whole, full trust to the Lord to say na, Lord, lahat ng meron ako na papasok sa akin ng January, sa'yo namin lahat bibigay. Bakit? Nagtitiwala kami from February to December, ikaw ang bahala sa amin. And guess what? When you start doing this, you start trusting the Lord completely. And when you trust the Lord completely, your life will change completely. Gusto niyo po ba magbago ng buo yung buhay ninyo? Ibigay niyo ng buo sa Panginoon. Hindi po magbabago ng buo ang buhay mo pag hindi mo kayang ibigay ng buo sa Panginoon ang buhay mo. Amen. When you give half-hearted to the Lord, you will see an effect in your life. Para siyang okay lang, sa totoo lang. Parang okay lang. Kalahati lang nabigay ko, hindi ko mabigay buo.
Pero makikita yon along the way. From February to December, you will experience a lot of struggle at makikita yung resulta sa sarili mo. Kaya, bakit? Kasi hindi mo maibigay ang buong tiwala mo kay Lord. Amen. Okay? So ulitin ko lang po, as we are teaching you, hindi po to tungkol lang sa pera. Buong buhay, buong puso po ang unang binibigay sa Panginoon. Kung totoong mas mahal mo ang Diyos kaysa sa pera, o ani o kayamanan mo, kaya mo itong ibalik ng buo sa Panginoon. And that is what we call first fruit. Okay? Kung totoong mahal mo si Lord, hindi ka mahirapan. Pero kung na-challenge ka na, ayan na, lumilitaw na, hindi pa pala ganun buo yung tiwala ko sa Panginoon. Now, you can grow that, lalo kung bago po kayo, at ngayon nyo lang narinig ito, may God teach you in this day. Ano po? Kawikaan, verse 6, sabi diyan, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang langdas. Number 2 point, ang buong pagbabalik o ang first fruit ay nagpapaalala sa atin na siya lang ang pinagmulan ng lahat ng mayroon tayo. Okay, let me tell you something. Alam nyo ba ang mga bahay at lupa nyo ay galing sa Diyos? Alam nyo ba ang trabaho at negosyo nyo galing sa Diyos? Alam nyo ba yung kinikita nyo, yung lakas ninyo, yung kalusugan ninyo galing sa Diyos? Alam nyo ba yung kagwapuhan at kagandahan nyo galing sa Diyos? Okay, tingnan mo yung katabi mo. Alam mo bang yung katabi mo galing sa Diyos? Okay, ngayon, tanong. Di ba kung sinong may-ari, kapag hiningi niya yon, hindi ba dapat bibigay mo? Okay, bakit minsan ayaw nating ibalik? Inangkin. Halimbawa, utang na lang. Di ba yung utang, hindi naman sa'yo yun, di ba? Hiniram mo yon. Parang tahimik yata kayo. Hiniram mo yun eh. Ngayon, yung inutangan mo, lumapit sa'yo, ibalik mo na sa akin yung hiniram mo. Anong sabi mo? Nagamit ko na. Eh, bakit mo ginamit? Kasi inangkin mo eh. You are supposed to give it back. You are supposed to give literally whole, fully. Kung may interest, pwede pa nga eh. Pero hindi ganun ang Diyos. Kailangan mo lang ibalik ng buo. Pero bakit nahirapan tayo ibalik ng buo? Kasi meron tayong ibang pinaggamitan. Meron tayong ibang pinagdalhan. Alam niyo po, there was a time na naranasan din po namin mag-asawa yan. Not just because nangungutang ako para sa gusto ko lang. We experienced that in such a time na challenge po kami ng Panginoon na nagkasabay na meron kaming binabayaran pero magfo-first fruit. Tanong nung iba, Pastor, may nagtanong sa akin, may utang po kami, may babayaran kami. May first fruit tayo. Ano pong unahin ko? Sagutin ninyo. Anong unahin? Utang, first fruit? Ba't parang ito lang sumagot? Kayo, anong unahin nyo? Utang, first fruit? Okay, na-challenge kami. Malaki yung utang. Ngayon, nag-first fruit kami. Kinausap ako ngayon nung talagang first time ko yung naranasan at hindi ko alam kung bakit ko namin naranasan. Ngayon, alam ko na para ikwento sa inyo. Hindi porket may utang ka, ay hindi ka na magtitiwala sa Diyos. Amen. May sasabihin ako, kapag may utang ka, lalo kang magtiwala sa Diyos. Baliktad kasi ginagawa natin tao. May utang ka, saka nagtiwala sa 5-6. May utang ka, saka nagtiwala, another utang. So nadagdagan yung utang mo, hindi nadagdagan yung tiwala mo sa Diyos. At yung utang, hindi po yan equivalent ng tiwala sa Diyos. Kaya ka nangutang kasi may tiwala ka sa pera pa rin. Amen. Okay, may pagkakataon ako noon na lumapit kung kani-kanino para matugunan yung utang namin, pero hindi po ginawa ng Panginoon. I was convicted, huwag kang lalapit sa kanila. May mga ninong, ninang, marami akong pwedeng lapitan, huwag kang lalapit. Alam niyo po, we started giving everything to the Lord for 2 years' time. After that 2 years, nasagot po yung utang. Hindi sa paraan ko, sa paraan ng Diyos. It takes for me to experience that para makwento ko po ito sa inyo. Hindi ako pinahirapan ng Panginoon. Tinuruan ako ng leksyon ng Panginoon. Na kahit mayroon kang mga alalahanin, kailangan magtiwala ka ng buo sa Panginoon. Bakit? Galing kay Lord yan. Amen? Galing kay Lord lahat yan. Ang buong pagbabalik sa Diyos ay nagpapaalala sa atin na siya ang pinagmulan. Giving everything to God allows us to trust His ways. Pakisabi nga po ito, paraan ng Diyos. Hindi paraan mo.
paraan ng Diyos. Magaling ka, pero mas magaling ang Diyos sa'yo. Amen? May runong ka, pero mas marunong ang Diyos sa'yo. Matalino ka, pero mas matalino ang Diyos sa'yo. Eto pa, maganda ang paraan mo, pero mas maganda ang paraan ng Diyos. Because when God moves in your life, isa lang ang patotoo mo, nangyari lahat to dahil sa Diyos. Hindi dahil sa galing ko, talino ko, runong ko, pinag-aralan ko, nangyari, yung iba sa sipag pa nila eh. Nagsunog pa ng kila eh. Yeah, magaling ka. O, ikaw na sambahin namin. But we don't like that to happen. We wanted God to be lifted up. Kaya, listen to this. God will allow a certain thing in your life. May mararanasan ka na i-allow talaga ng Diyos. It could be poverty or pagbagsak, failure. Bakit? Kasi pag nagtiwala ka sa Diyos, siya rin mag-aangat sa'yo. Ngayon, pag inangat ka ng Diyos, hindi sa paraan mo, you can stand before people and you can tell them, kaya ganito ang buhay ko ngayon dahil nagtiwala ko sa Diyos. Amen. The problem is, sanay tayo sa sarili nating paraan. I am always reminded by the Samaritan woman na nag-iigib ng tubig. Kailangan niya ng tubig, right? Ang ginagawa ng babaeng Samaritan, nag-iigib ng tubig araw-araw. She wanted provision, but Jesus came to her life. Anong sabi ni Jesus? Meron akong tubig na pwedeng ibigay sa iyo. Pag itong tubig na to ay natikman mo, hindi ka na muling babalik para mag-igib dito. If you will hear that, at ikaw ay hindi pa mananampalataya, sanay ako mag-igib ng tubig tapos bibigyan mo ko ng tubig. Ang tanong ko po sa inyo, kayo po, magtitiwala ba kayo kaagad? May magbibigay ng tubig sa inyo na hindi na kayo mauubusan? Hindi agad. Pero tanong, gusto nyo ba yon? Okay, here's the challenge. Sanay tayo sa paraan natin, pero may paraan ng Diyos. Magpapakain ng libu-libong tao. Pag ikaw, bibili ka sa tindahan, mangungulekta ka. Pero si Jesus sabi niya, ibigay niyo sa akin yung 2 isda, bigay niyo sa akin yung 5 tinapay, nagpasalamat siya, dumami, napakain po lahat. Magbabayad ng tax, ikaw kung saan ka pa kukuha. Si Jesus sabi niya, punta ka dun sa ilog, may isda doon. May makukuha kang coin doon sa isda, nakapagbayad ng tax. So, Jesus has His way, God has His way. So when you give everything to God, you are telling Him, Lord, I trust your way, not my way. Pag hindi mo mabigay lahat sa Diyos, ibig sabihin, may tiwala ka pa rin dun sa hawak mo. Pero once na sinurrender mo sa Diyos yung hawak mo, wala ka ng hawak. Sino lang ang hawak mo? Ang salita ng Diyos. Sino lang ang hawak mo? Ang presensya ng Diyos. Mapapapray ka pa nun, Lord, binigay ko lahat. Wala na. Pero ikaw ang bahala sa akin. And then you started telling the Lord that God, your way is higher than my ways. Lord, your ways are perfect, my ways are flawed. Lord, your ways are good, my ways are not. You started trusting the Lord. Kasi nga, wala ka ng hawak eh. Pero pag lagi kang may hawak, may paraan pa ako, may paraan pa ako, may paraan pa ako. And then the enemy started to strike you again and again. Diyan ka na natukso. Diyan ka na nasira nang hindi mo namamalayan. Kung si Lord ang una sa'yo, siya din ang unang paglalaanan mo ng unang ani. Kung talagang siya ang una sa'yo. You say the Lord is first, you say the Lord is everything to you, you say the Lord, you trust the Lord completely, then start showing it to God. Start showing it by faith. Faith without action is dead. Kawikaan 3:7-8, huwag mong isipin na napakarunong mo na, matakot ka sa Diyos, at huwag kang gumawa ng masama para iyon sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong katawan. You see, when you start being like Ananias and Sapphira, and when you start being like the foolish rich man, you start doing bad things. You start thinking of bad thoughts, and you start saying bad words. Listen to this. Kapag minahal mo ang kayamanan mo at hindi mo binalik yan sa Diyos, mas malapit ka sa paggawa ng kasamaan. Because that love of your money or that greed is tempting you every day. From February to December. It will tempt you. Kasi hindi mo na-break yung greed. I'm teaching this with love. Totoo pong hindi kailangan ng Diyos ng pera. Totoo po yan.
Pero kailangan mong ma-realize sa puso mo na yung greed na yan ang matagal nang sumisira sa buhay mo at sa pamilya mo. You thought that life is hard? Hindi po. Mas mahirap ang buhay kapag masakim ka. Masarap po ang buhay pag walang kasakiman sa puso. Amen? Yung kinikwenta mo na lang lahat, tapos nagagalit ka pa, tapos parang meron ka pang thoughts na parang si Ananias at si Sapphira, gamitin na lang natin sa gusto natin, na hindi mo namamalayan na yung greed na yan sumisira na sa buhay mo for a long time. Maraming pamilya ang nasira at nawasak dahil sa greed. Maraming bansa ang nasira dahil sa greed. Israel was once punished dahil sinabi ng Diyos, ialay nyo lahat sa akin. Nagtira sila nagtira po sila ng riches. Hindi inalay lahat sa Panginoon. Nakita ng Diyos, pinarusahan ng Israel. Pinatay yung isang buong lahi sa Israel. Bakit po ganun katindi ang Diyos? Hindi po siya malupit na Diyos. Siya po ay Diyos na mapagmahal. Tinatama niya tayo. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa iyo, parang magulang sa anak, gusto mong itama yung puso at yung landas ng anak mo. Makinig po kayo. Bilang pastor ninyo, gusto po ng Lord na itama tayong lahat. Kasi alam ng Diyos kung may greed tayo o wala. Mapapatunayan mo rin yun sa sarili mo. Kung kaya mong ibigay sa lahat sa Diyos, tanggal ang greed. Pero kung hindi mo kayang ibigay ang lahat sa Diyos, nandyan na nabubuhay ang greed sa puso mo. And I tell you, greed has nothing good to do in your life. Pangit po ang greed. It lives in your heart if you will not let go of what the Lord owns in your life. He owns everything from you, so give everything to Him. Mga kapatid, ulitin ko po, pag hindi nyo po kayang gawin ito, maninirahan sa iyo ang spirito ng greed, malapit ka sa paggawa ng masama. Kaya may mga naloloko, nagloloko, dahil po may spirit of greed. Money is taking over the lives of people. The love of money, I mean. The love of money has been destroying a lot of relationship. Kaya minsan, di ba, pagka nanghiram, tapos di binalik, nagkakasiraan na. Tapos ako pa yung mali, ako na nga nagpahiram. Mga ganon. Kung ano-ano nang ginagawa ng tao para manira ng kapwa-tao dahil sa pera. Pagka dahil yung pagmamahal sa pera na yan, nagiging masama na ang isip, nakakagawa ng masama, napapasama ang buhay mo, and worst is nadadamay ang pamilya mo. Nagkakadamayan po yan. It doesn't stop with you, but if you want to break it, start trusting the Lord with everything. Kawikaan chapter 3 verse 9, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya na mga unang bunga ng iyong ani. Ang buong pagbabalik sa Diyos ay tulad ng pag-alay ng buong puso sa Kanya. When you started trusting the Lord completely, or when you start giving to the Lord everything, you are telling God, Lord, ito pong binigay ko sa iyo ay simbolo ng aking buhay. Just like the widow who gave the last two coins. Sabi ni Lord, alam niyo ba, mas marami pa yung binigay niya kaysa sa mga mayayaman. Bakit? He explained. Dahil yung balo na yan, binigay niya ang, what's the word? Lahat. Say the word lahat. Binigay niya lahat. Sila nagbigay lang ng sobra, sila nagbigay lang ng tira, yung balo nagbigay ng lahat. Listen to this. Nung binigay niya lahat yon, hindi nakatingin si Lord doon sa binigay. Nakatingin siya sa puso. Because that is only a symbol of your heart. Saan po nakalagay yon? Mateo 6:21. Huwag niyo pong kakalimutan tong verse na to. Sapagkat kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon din ang puso mo. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Kung nasaan daw saan mo daw nilalagay yung treasure mo, nandoon din yung heart mo. So, when the balo gave her coins to the Lord, hindi yung coins ang binibigay niya. Binigay niya yung puso niya sa Diyos. Doon nasisiyahan ng Diyos. Doon po nagagalak ang Diyos. Yun ang masarap sa Panginoon. Parang ikaw, i-challenge mo yung asawa mo. Darling, mahal mo ba ako? Penge nga.
Kung mahal ka niyan, bibigyan ka. Parang ayaw niyo maniwala. You know what? Yung meron ka ay galing sa Diyos. Do you believe that? When Abraham was tested by God to give everything to him, back to him, he asked not only for money or anything. Kasi wala lang po kay Abraham yun. Wala lang. Yung pera, wala lang kay Abraham yun. Yung ani, wala lang kay Abraham yun. Hindi siya masasaktan pag binigay niya yun eh. Pero ano ang hiningi kay Abraham? Bigay mo lahat sa akin. Bigay mo yung anak mo. Kasi alam ng Diyos, masasaktan siya doon. Yung mga sanay na sa first fruit, I tell you, one day God will ask you for something bigger. God will ask for something more. Just to test your faith. Just to remind you that everything comes from the Lord. Hindi titigil ang Diyos na hingin ang lahat sa iyo hanggat hindi mo binibigay ang lahat. Titigil lang ang Diyos pag alam niyang kaya mo nang ibigay ang lahat sa Kanya. Because you need to prove how you love Him. You need to prove how you trust Him. Alam ni Lord yon na buo ang tiwala mo, kaya mo na eh. Alam din ng Diyos na kulang pa kasi hindi mo pa kaya. But have the heart to really trust the Lord with your all. Kasi pag binigay mo lahat, hindi mo binibigay yung lahat lang sa Kanya, binibigay mo yung buong puso mo. Mga kapatid, I am delighted in One Love Ministries. Nung nagsimula po kami mag-asawa, kami lang gumagawa nito. Pero habang lumalago po ang church na ito, nakita ko po the quality of the hearts ng mga taga One Love. Nakita po how you are devoting your life to the Lord by giving your first fruits. Madali po kasing sabihin, nagtitiwala ako sa Diyos, maglilingkod ako sa Diyos. But when God asks us for the treasures that we have, nahihirapan tayo. I'm so blessed po kasi po nakita ko sa One Love, marami na po ang gumagawa ng first fruit. Pwede bang palakpakan natin si Lord for that? I'm so blessed kasi po, when I look at that, sabi ko, Lord, dati kami lang mag-asawa to. Pero ngayon, marami nang nagtitiwala sa iyo. And that's the vision that God gave me in my heart. Na yung mga tao po dito sa Bungabon, starting from One Love, maging buo ang tiwala natin sa Diyos. Madali kasing sabihin, nagtitiwala sa Diyos ang tao. Pero paano mo papakita? First fruits. Pakita mo. Gawan natin ng aksyon. Kasi kapag hindi ka na nahirapan magbigay ng buong buhay mo sa Diyos, hindi ka mahirapan magbigay ng buong bagay mo sa Diyos. Mahirap po talaga pagka hindi pa buo ang puso mo sa Panginoon. Ngayon ang tanong, nasaan ang kayamanan mo? You can answer that. Nasaan ang puso mo? Na kay Lord o nasa pangangailangan mo? Na kay Lord na ba o nasa mga nais mo pa rin? Na kay Lord na ba o nasa mga kailangan mong gamitan? Just like Ananias and Sapphira, they were tested, but it was seen their heart was not yet for the Lord. Siguro, kalahati lang or binawasan pa nga nila ng yung isang laman. It's more than half. Wala kay Lord. Ito dapat ang sagot mo dyan. Sana maging sagot po natin as this series ends. Dapat nasa Panginoon. Dapat nasa Diyos. Pakihimas nga yung katabi mo, sabi mo, dapat na kay Lord. Kaya may first fruit, kaya may offering po na ganito, at the first of this year, para itama at para ituro ang puso natin sa Diyos. You are being distracted by the world. Kitang-kita, where you put your first fruit. Ay, parang kanina sa testimony, kung gagamitin ko to, tapos na yung bahay namin. Kung gagamitin ko to, marami na akong mabibili. Kung gagamitin ko to, bayad lahat ng mga bayarin ko. But no, I know itinatama at itinuturo ako sa Diyos. Because every first must be for God. Every first must be devoted to God. If you are tested today, I want you to be encouraged. Pero wag sana po niyong gawin yan dahil dito. Pero ito po talaga yung promise ni Lord. In verse 10,
There's a promise. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong bodega at aapaw ang inumin sa iyong sisidlan. Take note of the word. Kapag ginawa mo ito. Mga kapatid, it is my heart's desire to see you overflow this 2026. Panalangin at pangarap ko po ito sa inyong lahat na makita po na nag-uumapaw ang buhay ninyo sa 2026. Ang tanong, gusto niyo po ba yon? Gusto niyo po bang mag-overflow yung katabi ninyo? Okay, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, gusto kong umapaw ka. But there is an action to do. Kapag ginawa mo ito, tingin po sa akin, hindi mo paraan yan, paraan ng Diyos. Trust in the Lord with all your heart. Ulitin ko, not on your ways, but on His ways. May paraan ka, pero yung paraan mo, I tell you, magkukulang yan. Kahit anong sipag mo, kahit anong doble, triple trabaho mo, God, you will not really experience the overflow. Makakaranas ka, mapupunuan mo yung mga kailangan mo, pero magkukulang ka, I tell you. Kasi ang totoong overflow kay Lord lang. Tao nga tayo eh. Diba? Favorite yung sinasabi yon. Kaya nga ganito, tao lang eh. Yan yung nag-excuse natin eh. Kaya nga nakagawa kasi tao lang. At some point, totoo po yun. Pero kaya nga may Diyos tayo. Kasi ang Diyos natin perpekto. Yung paraan niya perpekto. Kaya ang sabi niya, kapag ginawa mo ito, translate ko na po para sa inyo. Mahal ko po kayo. Gawin nyo na. Parang sa magulang sa anak. Gusto mong mapabuti ang anak mo. Anak, gawin mo to. Hindi mo na isusugarcoat sa anak mo. Mahal niyo po anak niyo. May gusto kayong gawin niya para mapabuti ang buhay niya. Hindi mo ituturo yun ng anak na ganito lang, opinion ko lang. No! Sasabihin mo sa anak mo talaga, anak, gawin mo to para mapabuti buhay mo. The Lord loves you. And the Lord, ako po, as your pastor, I really want you to prosper. Gusto ko po kayong magpagpala ng Diyos. Alam niyo po yung isang araw, you are looking up, Lord, kaya ganito buhay ko dahil sa iyo. People will ask you, kapatid, paano naging ganyan buhay mo? Titingin ka sa taas dahil kay Lord. And people will be witness of your overflowing blessed life. Paano mo magagawa yon? Nagtiwala ka sa Diyos. Binigay mo lahat sa Diyos, binigay niya din ang lahat sa iyo. Ang buong pagbabalik sa Diyos, ang susi sa overflow. Wala na pong ibang paraan. Hard work is nothing compared to God's work. Amen. Yes, you can do hard work. Pero tandaan nyo, kaya ka may hard work kasi may lakas kang galing sa Diyos. Yung sabi nila, maging wais ka, yung wisdom mo galing din sa Diyos. Everything you are, everything you do came from the Lord. So if you want overflow, start trusting the Lord with your all. You can only receive, here's a principle you should take. You can only receive God's overflowing blessing if you are empty. Ang first fruit po is an act of emptying yourself. Lord, tanggalin mo lahat sa akin. Ang pagkahumaling ko sa kayamanan, ang pagkahumaling ko sa mga bagay, kunin mo lahat ito. Dito ako nagtiwala noon, pero ngayon, wala na akong pinagtitiwalaan. Wala na. Kasi simula ngayon, sa'yo na lang ako magtitiwala. Ulitin ko po, hanggat may hawak kayo, hindi kayo buong magtitiwala sa Panginoon. Kasi may pagkakatiwalaan ka pa eh, yung hawak mo. Minsan ang tao pina-first fruit din eh. Kasi minsan ang tiwala mo nasa tao. I-first fruit niyo yung tao kay Lord. Lord, matagal na akong nakakapit sa taong to eh. Kasi itong taong to nagpo-provide sa akin. I-first fruit mo kay Lord yung tao. Putulin mo na yung paghingi mo sa Kanya. Kaya ka lang nabubuhay at masaya sa buhay kasi may taong sumasalo sa iyo eh. Why not start trusting the Lord completely, not the men, not the people? Amen? You should start emptying yourself. First fruit po yun, ano? Kung ano at paano magtanim, ganun ka din aani. So kung ang tanim mo, the best, ang ani mo, the best. Kaya yung mga katulad ni Tin na wala pang asawa, taniman nyo yung mapapangasawa ninyo. Sabi ng mga nag-asawa na, Pastor, ba't ngayon ko lang ito narinig?
Huwag po kayong mag-alala. Habang buhay, pwede pang magtanim. Okay? Hindi na para sa asawa mo. Sorry sa anak na. Taniman mo yung magiging asawa ng anak mo. Kami po mag-asawa, yun na po ang tanim namin. Yung inani ko na po yung tanim ko sa asawa ko. So tinatamnan namin yung mga anak namin na isang araw magkakaroon sila ng mga maka-Diyos na pamilya. Tinatamnan po yan. Alam nyo to, hindi mo pwedeng makuha sa mundo kung wala kang ginagawa. Taniman nyo po para umani kayo ng maganda. Yung kung anong tanim, yun din ang ani. Kung ang tanim mo sibuyas, hindi ka pwedeng umani ng pakuhan. So kung ang tanim mo ay maganda, tama, buong puso, aani ka ng maganda at buong pagpapala. Walang sablay, walang kulang. Alam niyo po, nagdi-dream kami ng asawa ko na yung magiging family ng anak namin mas maganda po sa binubuo naming family. Hihigitan nila. Ganun na po kami mangarap. Pagandahin natin yung family natin. Tamnan natin sila. Hindi nila alam to ngayon, pero mararanasan nila isang araw. Paano nila makakamit yun? May nagtanim para sa kanila. Ay, the problem, walang nagtanim sa atin. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang magsisimula. Giving everything to God means you are ready to receive everything from God. Pakisabi nga po, from God. Sabihin natin to. Sabihin mo to sa katabi mo, not from your job. Sabi mo sa katabi mo, not from your job. Sabi mo sa katabi mo, not from your business. Sabi mo sa katabi mo, not from other people. At lalo, sabi mo to sa akin, not from the government. Sabi mo sa kanya, not your own way. Ito sabi mo sa kanya, declare mo, but God's ways and God's provision. Our God is our Jehovah Jireh. He is our provider. Maniwala po kayo. Huwag kayong matakot na mawalan para sa Panginoon. Magtiwala kayo ng buong puso sa Panginoon and God will provide everything you need. More than what you think or imagine. More than what you ask for, God can give that.